Buti umuwi ka pa. Inis na salubong ni Graciana sa asawang si Joaquin pag-uwi nito ng 3:00 ng madaling araw. Sa totoo lang ay hindi na natutuwa si Graciana sa mga nangyayari. Mula nang magtayo si Joaquin ng sarili nitong negosyo na isang resto bar, ay halos hindi na sila nagkakausap. Uuwi ito ng madaling araw. Natural nagigising ito ng tanghali. Hindi sila nagkakasabay sa almusal at kung minsan, hindi na rin sa tanghalian. Bago maghapunan ay ahalis na ito at sa resto bar na raw kakain. 2 taon matapos nilang ikasal ay heto na sila ngayon. Paghuhuna ang relasyon dahil nagbago si Joaquin. Bakit gising ka pa? Imbis ay tanong ng magaling niyang mister. Dahil wala ka pa? Sarkastiko naman niyang tugon. Ano ba, Joaquin? Fine, gusto mong patunayan ng sarili mo. Gusto mong makawala sa anino ng mga Villafuerte. Yun ang dahilan kung bakit halos isubsub mo na ang sarili mo sa resto bar mo, di ba? Pero sapat na dahilan ba yun para kalimutan mong may asawa ka? May asawa ka ritong naghihintay sa'yo. Rashana, pagod ako. Baka pwedeng bukas na lang natin ito pag-usapan. Bukas? Tapos ano? Pagising mo aalis ka na naman. Nakakasawa na, Joaquin. It's the first time in my life that I found something I love, Rashana. Parang iritable pa nitong tugon. Napailing si Graciana. At worth it yan para sirain yung relasyon natin, ha? Hindi mo ako naiintindihan. Paano kita maiintindihan? Ayaw mo nga akong kausapin. Kung hindi nga kita hinintayin na makauwi ngayon, makakapag-usap ba tayo? I'm trying to talk to you, Joaquin. Pero anong lagi sinasabi mo? Bukas na lang. Tumataas na ang boses niya sa inis. Dahil sino ba naman makikipag-usap ng matino sa ganitong oras? Tanong ni Joaquin. At sino rin bang matinong asawang umuuwi ng ganitong oras? Ganting tanong niya. Punong-puno na siya. Ilang taon na tayong kasal, Joaquin, pero hindi pa tayo nagkakaanak dahil hindi yun ang priority mo. Maya't maya tinatanong ako ng mga kamag-anak natin kung kailan tayo mag-aanak. Bakit hindi pa raw ako nabubuntis? So paano yun? Hanggang kailan ako maghihintay sa'yo dahil abala ka sa bagong negosyong mas mahal mo pa yata kaysa sa akin? Yan ba ang dahilan kung bakit nag-aaway tayo ngayon, Graciana? Gusto mo ng anak? I told you I'm not yet ready. Gusto ko munang maging successful sa ginagawa ko ngayon. Giit nito. Hanggang kailan nga? Frustrated niyang tanong. Hanggang kailan ako maghihintay? Hindi ganito ang ini-imagine kong buhay natin kapag nagpakasal tayo. Mas okay pa noon na hindi pa tayo kasal. May oras ka pa sa akin. Pero ngayong magkasama tayo sa iisang bubong, parang mas lumayo pa tayo sa isa't isa. This is ridiculous, Joaquin. Graciana, kumalma ka. Pwede natin pag-usapan to kapag pareho ng maayos ang isip natin. Tigil sa kanya ng lalaki. Kumalma? Sinusubukan kong intindihin ka, Joaquin. Hindi ba kita sinuportahan? Hindi mo ko naiintindihan dahil successful ka sa karir na napili mo. Issue yun? Hindi maipinta ang mukhang tanong niya kay Joaquin. Hindi kita maiintindihan dahil ba successful ako? Oo. Mabilis na sagot ng lalaki. Ako, kahit anong gawin ko, hindi ako makaalis sa anino ng pamilya ko. Kahit anong subukan ko, sablay palagi. Ikaw, kahit anong gawin mo, kahit anong piliin mo, successful ka palagi. Teka nga, Joaquin, may competition ba sa pagitan natin? Akala ko ba masaya ka sa mga na-achieve ko sa buhay? Don't get me wrong, Graciana. Masaya ako para sa'yo. Akong hindi masaya para sa akin dahil akong lalaki pero parang hindi ako magiging magandang ehemplo para sa magiging anak natin. Ang sabihin mo, insecure ka sa akin. Yan ang pinararamdam mo sa akin ngayon. Alam mo kung anong naiisip ko? Baka kung hindi ako successful, baka kung usual na housewife lang ako, baka hindi ka nagkakaganyan. Nag-aaral pa lang si Graciana noong magkakilala sila. Nakita ni Joaquin kung ano ang mga pinagdaanan niya para makarating siya sa kung nasaan siya ngayon. Kahit matanda na siya at pinagsasabay niya ang pagtatrabaho at pag-aaral, ay iginapang niya ang huli. Hindi niya inisip kung anong part-time jobs ang makukuha niya dahil isa lang ang goal niya, ang makapagtapos. She thought that Joaquin admired her for that. Akala niya ay isang pagiging masigasig niya sa mga minahan nito sa kanya. Yun ba ang dahilan kung bakit left out ako sa negosyo mo, Joaquin? Ayaw mo makialam ako kasi pag nagtagumpay ka, sa akin na naman mapupunta ang papuri.
My God, hindi niya makapaniwalang bulalas. Let's not talk about it right now. Ay, Joaquin, umiiwas na naman. Narito na tayo. Bakit hindi pa natin pag-usapan ngayon? Tanong naman niya. Dahil pareho tayong hindi maganda ang mood. Yun lang at niligpasan na siya ni Joaquin. Nanggagalaiti siya pero wala siyang magawa. Ikinuyom niya ang mga palad. Kailan pa sila naging ganoon? Maganda naman ang umpisa nila. Mahal nila ang isa't isa. Ngayon, ewan niya. Hindi na niya makita ang lalaking minahal. Hindi na niya napigilan ng maluha. Wala naman siyang mapupuntahan kahit gustuhin man niyang umalis dahil ulila na siya at wala pang kapatid. Ayaw naman din niyang istorbohin ng mga kaibigan niya. Gustuhin man niyang mag-run kay Victoria ay hindi niya magawa dahil pinsan nito si Joaquin. Sa huli, nagdesisyon siyang matulog na lang sa guest room. Paggising niya ay tulog na tulog pa rin si Joaquin. Hindi na siya nagpaalam dito dahil malilate na siya sa trabaho. Isa na siyang guidance counselor sa isang university mula sa pagtuturo sa psychology. She loved her job. Hindi niya maisip na manatili lang sa bahay maghapon habang naghihintay kay Joaquin. Isa pa, kung wala ang trabaho niya, ay baka mas mabaliw siya sa kaiisip kung ano ang nangyayari sa relasyon nila. May problema kaya ta, Mrs. Villaferte? Bati sa kanya ni Colin, isang professor sa eskwelahan na yon at anak din ng chairman. Wala no? Pagsisinungaling niya. Kung ano na bakit namamaga mga mata mo? Tila nangiinis pa nitong tanong. Hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Anya sa kadumiretso na sa kanyang opisina. Nagtataka lang siya na nakasunod pa rin sa kanya si Colin. May kailangan ka ba? Tanong niya sa binata. May pinabibigay si Daddy sa'yo. Trabaho as usual. Anang lalaki sabay abot sa kanya ng isang folder. Profile yan ng mga estudyanteng kailangan ng paggabay mo. Naiikot ni Graciana ang mga eyeballs. Ano na naman kaya ang kasalanan ng mga estudyanteng to? At gaano na naman ka-powerful ang mga angka nila para hindi sila mapatalsik dito sa university? Napahalakak si Colin. Hey, hinaan mo ang boses mo at baka may makarinig sa'yo. Lagot ka kay Daddy. Inirapan niya lang si Colin at saka tinanggap ang folder. Magkita raw kayo ni Daddy mamayang lunch. Hayayain ka na naman niyang mag-lunch date. Natatawa pa rin sabi ni Colin. Para sa mga pasaway na estudyante na to? Nakangiling tanong niya habang nakatingin sa folder. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pabirong tanong ni Colin at nagpaalam na. Hayaan mo na, baka gawin ka pang din kapag pinagbigyan mo siya. Inirapan niyang muli ang lalaki. Nang makaalis ito ay nag-space out na siya. Hindi siya makakonsentrate sa trabaho dahil naiisip pa rin niya ang naging usapan nilang mag-asawa. Hindi siya makapaniwalang nai-insecure si Joaquin sa kanya. Oo, hindi ito palaging tagumpay sa mga business ventures nito. Pero hindi niya ito minaliit kahit kailan. Naniniwala siya sa kakayahan nito. Alam niyang darating din dito ang tamang break. Kung minsan ay sinasabihan niya itong magtrabaho na lang sa kumpanya ng lolo nito. Ngunit hindi naman niya yung pinagpipilitan dito. Noong ninais ni Joaquin na magtayo ng resto bar, hinayaan at sinuportahan niya ito. Hindi siya nagkulang sa suporta rito. Kung alam lang niya na ang resto bar na yun ang magpapagulo sa relasyon nila, ay hindi na sana niya ito sinuportahan. Huminga ng malalim si Graciana. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga narinig niya kay Joaquin. Pakiramdam niya ay binalot na ito ng insecurity. Ano ba ang ikinai-insecure nito? Apo ito ng bilyonaryo. May maganda at maayos na angkan. May mababait na magulang. Kung may dapat nga ma-insecure, ay siya dapat yun. Dahil ulila siya. At kung tutuusin, ay sabit lang naman sa mga Villaferte. Pero labis niya yung pinagpapasalamat kay Joaquin. Dahil nagkaroon din siya ng kamag-anak dahil dito. Mahal din siya ng mga magulang nito. Napabuntong hininga siyang muli. Maaayos pa naman namin to, di ba? Tanong niya sa sarili habang nakaharap sa salaming nakapatong sa kanyang mesa. Kaya pa to. Pagpapalakas niya sa loob, saka lang nagsimulang magtrabaho. Naging okupado si Graciana ng trabaho na hindi na niya namalayan ng oras. Nagulat na lang siya na nasa opisina na niya ang chairman ng university. Good afternoon, Sir Matias. Gulat pang bati niya rito. Hindi ba sinabi ni Colin na darating ako? Tanong ng matanda. He did, sir.
Mabilis niyang tugon. Naging abala lang po ako sa trabaho kaya hindi ko napansin ang oras. Okay, let's go to Paris. Let's talk over lunch. Anyaya pa nito. Siyempre ay wala siyang magagawa. Nagulat lang siya nang nakita si Colin na naghihintay sa labas ng opisina niya. Kasama ka? Tanong niya rito. Napangisi si Colin. Bakit parang ayaw mo? Wala akong sinabi ha. Mabuti na lang din at nagyaya ang chairman na mag-lunch sila. Dahil kung walang magyayaya sa kanya ng araw na yon, hindi siya kakain. Wala siyang kagana-gana. Pag-uwi niya kinagabihan ay wala na si Joaquin sa bahay. Ni Ha ni Ho ay wala. Samantalang dati ay magsasorry agad ito kapag may hindi sila napagkasunduan, regardless kung ito ang may kasalanan o hindi. Napakalaki na ng pinagbago ng asawa niya, pero ayaw naman niyang sukuan ng pagsasama nila ng basta, kaya nagbihis siya at umalis din para puntahan si Joaquin sa resto bar nito. Ngunit nagulat siya sa nasaksihan. Ang buong akala niya ay abalang-abala sa trabaho si Joaquin. May kausap at kainuman lang pala itong mga babae roon. Kaya naman pala hindi siya naiisip, may nag-e-entertain. Ito bang pinagkakaabalahan mo, Joaquin? Pabulong niyang tanong sa sarili. Imbis na kumprontahin si Joaquin ay umuwi na lang siya. Wala siyang ganang makipag-away na naman. Hinintay niya ito sa bahay. Tulad ng dati ay madaling araw na itong umuwi. Narinig niya ang pagdating ng sasakyan nito at hinintay itong pumasok sa kanilang silid. Ngunit hindi yun nangyari. Imbis na sa silid niya ay sa guest room dumiretso ang asawa. Huminga na lang siya ng malalim at pinilit ang sariling matulog. Kinabukasan ay pumasok na naman siya sa trabaho na hindi nakakausap si Joaquin. Tulog na tulog ito nang iwan niya. Ano sa tingin mo, Graciana? Tanong ni Colin nung dumaan ito sa opisina niya. Hindi ko alam kung bakit ako napili ng daddy mo, Colin. Because you're capable. Nang mag-meeting sila nung nagdaang araw, ay nabanggit ng chairman na nais siya nitong ipadala sa Singapore para maging guidance counselor sa school na ipinatayo nito kasamang kaibigan nitong Chinese. I don't know. Hindi ko pa nasasabi sa asawa ko. Paano niyo masasabi? Ayaw siyang kausapin ng lalaking yun. Nakikipagmataasan na ito sa kanya ngayon. Parang baliwala na rito ang pagsasama nila. I-consider mo, magandang opportunity yun. Promoted ka pa pagbalik mo sa Pilipinas. Sus, kinukumbinsi mo lang ako kasi gusto mo may kasama ka. Ngumiti lang naman ng malaki ang binata. Isa si Colin sa mga professors na ipapadala sa Singapore. Sa totoo lang, maganda ang offer. Kahit sinong school staff ay susunggaban ng offer. Hindi naman niya kailangan ng malaking sahod dahil hindi naman siya hirap sa buhay. Kung may panghihinayangan man siya, kung sakaling tatanggihan niya ang trabahong yun, ay ang experience. Pero sa tingin niya, kung aalis siya ay lalong masisira ang pagsasama nila ni Joaquin. She's still willing to work things out. Nayayamot man siya sa mga pagbabago, ay naniniwala pa rin siyang hindi niya dapat sayangin ang pinagsamahan nila ni Joaquin. They were madly in love before. Hindi naman siguro na wala yun. Binago lang sila ng panahon at pagkakataon. Baka nga hindi lang si Joaquin ang nagbago. Baka pati rin siya. Madadaan pa naman siguro sa pag-uusap ang lahat. Kaya naman pagka-out sa trabaho ay dumiretso na si Graciana sa resto bar. Alam niyang wala siyang Joaquin na dadatnan sa bahay. Sarado pa ang resto bar pagdating niya. Ngunit nakikita na niya ang ilang staff na nagsiset up. Parang nagulat pa ang mga ito nang makita siya. Si Joaquin? Tanong niya sa isa sa mga staff doon. Nasa likod po, ma'am. Sige, pupuntahan ko na lang. Ako na lang po ang tatawag. Agad napigil sa kanya ng staff. Hindi na, kaya ko naman. Parang gusto pa siyang pigilan ng staff pero dire-diretso na siyang naglakad patungo sa likod kung saan mayroon smoking and vaping area ang resto bar. Hiwalayan mo na siya. Dinig ni Graciana na anang isang tinig ng babae. Stop it, Gisela. Sagot ng asawa niya rito. Kilalang kilala niya ang boses nito. Bubuksan pa lang ni Graciana ang pinto patungo sa smoking area pero naririnig na niya ang usapan ng mga ito. Alam mo, hindi ka dapat nagpupunta rito. Ano nilang iisipin ng mga tao? Sabi pa ni Joaquin sa babaeng kausap. Hanggang kailan ba ako maghihintay? Imbes ay tanong ng babae. Feeling ko buntis ako eh. Hindi na kinaya ni Graciana ang mga naririnig. Akala niya ay okay pa. Akala niya ay maayos pa sila. Mukhang wala ng pag-asa.
May dahilan pala kung bakit parang nanlamig na sa kanya si Joaquin. Huminga siya ng malalim saka umalis. Huwag mo na lang sabihin kay Joaquin na nanggaling ako rito. Bilin pa ni Graciana sa staff na nakausap niya kanina. Ayaw niya makipagtalo kay Joaquin. Wala rin naman siyang laban. Malaki na talaga ang lamat ng relasyon nila na sinusubukan pa niyang isalba at ayusin. Pero kung ibang babae siguro siya, baka sinabunutan na ang babaeng kausap ni Joaquin. Pag-uwi niya ay nag-empake na siya ng gamit. Alam naman niyang hindi malalaman ni Joaquin kung sakaling wala na siya roon dahil wala na itong pakialam sa kanya. Nagtungo muna siya sa isang hotel at nagpa-appointment ng meeting sa kakilala niyang abogado. Tatapusin na niya ang lahat sa legal na paraan. 3:00 ng madaling araw ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Joaquin. Yes? Tanong niya sa asawa sa pinakamalamig na tinig na kaya niya. Nasaan ka, Graciana? Himala, hinahanap mo rin pala ako. I'm alive somewhere. Sarkastiko niyang sagot dito sa kabilang linya. Nasaan ka nga? Hindi mo na kailangang malaman. Graciana, ano ba? Ano rin ba, Joaquin? Hindi mo ba nakikitang wala ng pag-asang relasyon natin? Tapusin na natin to, kaysa mas magkasakitin pa tayong dalawa. Sanay naman ako mag-isa eh. Nagkaroon lang ako ng kasama sa buhay nung umpisa ng relasyon natin. A few years ago, kasama kita physically sa bahay. Pero damang-dama ko ang pag-iisa. At alam mo ba na mas masakit yun? Na may kasama ako pero pakiramdam ko, isa pa rin ako. I'm done with all these bullshits, Joaquin. I don't deserve to be treated like this. Good luck with your life. Sana mahanap mo ng bagay na talaga makapagpapasaya sa'yo. Unfortunately, hindi man lang ako isa sa mga makapagpapasaya sa'yo. Pwede bang umuwi ka muna para makapag-usap tayo? Tanong ni Joaquin sa mahinahong tono. No, I'm not coming back. Desidido na ako. Ilang beses ko rin namang sinubukang kausapin ka pero ikaw ang may ayaw. Ngayon, ayoko na. Hindi na ito masasolve ng pag-uusap. My lawyer will talk to you as soon as possible. Magpa-file na ako ng annulment. Graciana! Pagod na ako, Joaquin. Anya habang pinipigilan ng sariling maiyak. Ang hirap palang magpanggap na matapang kahit ang sakit-sakit na. Tinapos na niya ang tawag at saka hinayaan ang mga luhang kumawala sa kanyang mga mata. Tinatawagan pa siya ni Joaquin pero hindi na niya ito sinagot. Hindi na mababago ang isip niya. Nag-file muna rin siya ng leave sa trabaho dahil ayaw niyang lumabas mula sa hotel. Gusto lang niyang mag-isa at magpaalipin sa kalungkutan. Gusto niyang maubos ng lungkot para gumaan na ang dibdib niya. Kumain lang siya ng kumain habang nasa hotel room. Pinatay niya ang cellphone at nanood lang ng Netflix maghapon. Ganoon ang naging routine niya sa loob ng isang linggo. Ang abogado lang niya ang nakakadalaw sa kanya dahil alam nito kung nasaan siya. Nang ma-file na ang annulment, ay saka lang siya pumasok sa trabaho. Isang linggo ka lang nawala pero parang lumobo ka. Puna sa kanya ng isang faculty staff. Kumain lang ako ng kumain sa loob ng isang linggo. Natatawang tugon niya. Akala ko ay may sakit ka kaya ka nag-leave. Meron siyang sakit, heartache. Hindi niya na yun isinatinig. Ngumiti na lang siya at dumiretso na sa kanyang opisina. Naroon pa rin ang bigla na lang siyang matutulala habang may binabasang dokumento. Pero kinakaya naman. Hey, tinanggap mo na raw ang offer sa Singapore? Excited na tanong ni Colin pagpasok nito sa opisina niya. Ang bilis naman kumalat ng chismis. Natatawang sabi niya rito. Well, reliable ang chismis na nasagap ko dahil si Daddy ang nagsabi niyon. Narealize kong sayang ang experience. Isa pa, nag-file na rin ako ng annulment so wala na akong gagawin dito sa Pilipinas. Mukhang nagulat si Colin sa sinabi niya. May tinatakbuhan ka pala kaya tinanggap mong offer. Maya-maya ay sabi nito. Mas madaling mag-move on sa malayong lugar. Tumango si Colin. I don't know what happened but I hope you'll feel better soon, Graciana. Thanks. Nang araw ring yun ay dumating si Victoria sa kanyang opisina para bisitahin siya. Buti pa ang kaibigan niya. Single pa rin at mukhang nasa masayang stage pa kasama si Michael. Samantalang siya, ito, konsumido sa buhay may kasawa. You filed an annulment, Graciana? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Victoria sa kanya. Anong nangyari? Ilang araw na ako nagtatangkang kausapin ka pero naka-off ang phone mo. Anong ginawa ni Joaquin? Alam ba bang galit na galit si Lolo sa kanya?
Sunod-sunod na tanong ni Victoria. Hindi na kami masaya. Matipid niyang sagot. Hindi ako naniniwalang ganyan lang kaiksi ang sagot mo. Hindi ka mag-file ng annulment kung wala siyang ginawa. Ani Victoria matapos maupo sa receiving chair sa harap niya. Wala siyang nagawa kundi sabihin dito ang problema at ang mga nangyari nitong nakaraan lang. Hindi rin naman siya tatantanan ng kaibigan. Oh my God, how can he do that to you? Parang mas galit pa si Victoria kaysa sa kanya. I will talk to him. Wag na Victoria. Pigil niya rito. Ang gusto ko na lang sa ngayon ay katahimikan. Fine, pero gusto ko makausap ni Lolo. Ayoko nang mas pasamain pa si Joaquin sa pamilya niyo. Malaki ang kasalanan niya kaya huwag mo na siyang intindihin. Vic, mas magiging okay ako kung hindi na lang kami magkikita. Hindi na ba talaga maaayos to? Disappointed ang tinig na tanong ni Victoria. Umiling siya. Ayoko na eh. Naiintindihan naman kita. Narulungkot lang ako kasi baka hindi mo na rin ako kausapin kapag tuluyan na kayo naghiwalay ni Joaquin. Napangiti si Graciana. Ano ka ba? I will still be here for you kahit wala na kami ni Joaquin. Look, Vic, i-enjoy mo lang ang stage na masaya pa kayo ni Michael. Kapag ikinasal na kayo, baka biglang magbago yun. Teka, nananakot ka ba? Hindi, based on my experience lang. Mabait naman si Michael. Minsan lang parang napaka-mysterious niya. Mas kilalanin mo pa siya. I know. Yun na nga ang ginagawa ko ngayon eh. Kumain sila ni Victoria sa labas bago ito tuluyang umalis. Papasok pa raw ito sa eskwela dahil nag-aaral itong muli. Magandang ehemplo naman si Michael sa kaibigan niya. Ang sabi nga ni Victoria, parang nahanap na nito ang purpose nito sa buhay. Napasana all na lamang talaga siya. Hindi na nakipagkita pa si Graciana kay Joaquin hanggang sa makarating siya sa Singapore. Mabuti na lang at hindi na siya naghintay ng matagal at ipinadala na agad siya sa Singapore ni Mr. Matias. Hindi rin siya mag-isa kaya hindi na siya masyadong na-homesick. Pero bago siya umalis ng Pilipinas ay nakipagkita siya kay Lolo Rodrigo, ang lolo ng asawa niya. Malaki ang utang na loob niya sa matanda kaya hindi rin niya ito natiis na hindi kitain. Hindi siya makakatapos ng pag-aaral kung hindi dahil sa scholarship na ibinigay nito sa kanya noon. Nalungkot ang matanda sa paghihiwalay nila ni Joaquin. Ngunit nirespeto pa rin ni Lolo Rodrigo ang naging desisyon niya. Nangako pa ito sa kanyang ang mga abogado nito ang tutulong sa abogado niya para mas mapadali ang annulment nila ni Joaquin kahit wala siya sa bansa. Dadalawin kita pag pupunta ako sa Singapore. Sabi pa sa kanya ni Lolo Rodrigo bago sila magpaalam sa isa't isa. Kung may pinanghihinayangan man si Graciana sa paghihiwalay nila ni Joaquin, ay yung mapahiwalay rin sa pamilya nito. Dahil minahal na niya ang bawat kasapi ng pamilya Villafuerte. Naging malapit na siya sa mga ito. Ang mother-in-law nga niya ay umiiyak pa nang kausapin siya. Sinubukan itong baguhin ang isip niya, ngunit hindi na siya nagpapigil. Sinubukan siyang kausapin ni Joaquin. Nagtungo ito sa university, ngunit hindi na niya ito hinarap. Desidido na siya at wala nang kahit na anong pag-uusap ang makapagpapabago sa isip niya. Hindi niya deserve ang buhay niya kay Joaquin. Yun ang sigurado niya. Ang lalim na naman ng iniisip mo, untag sa kanya ni Lupe. Kasama niya itong pinadala roon sa Singapore. Sa isang malaking bahay sila nakatira. 5 babae sila at 3 lalaki. Si Colin ang nag-iisang straight male dahil yung dalawa bisexual. Hayaan mo na si Graciana. Alam mo namang bagong hiwalayan. Singit ni Jolene, isa pa nilang kasama. Napangiwi si Graciana. Kailangan talagang idiin? Pabirong tanong niya rito. Huwag kang mag-alala, narito kami kaya hindi ka namin hahayaang malungkot. Makaka-move on ka agad. Ani Lupe sa kanya. Pero grabe no, Joaquin Villafuerte na yun eh. Pantasya ng madami. Ang dami kayong naiinggit sa iyo sa university. Sabi ng matabil na si Jolene. Ano naman kung si Joaquin Villafuerte yun? Ang jerk ay jerk kahit Villafuerte pa siya at nararapat lang naiwan. Sansala naman ni Lupe dito. Tama, nakangiting sabi ni Graciana, saka tumayo na para matigil na ang usapan. Ang mabuti pa, hintayin na natin sa labas ang shuttle na maghahatid sa atin sa school. Sige, tatawagin ko na mga kasama natin. Ani Jolene saka umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Pasensya ka na rin kay Jolene. Taklesa talaga pero mabait naman yun.
Ani Lupe sa kanya nang sila na lamang dalawa. Ano ka ba? Wala yun, Lupe. Pero ito ha, hindi to body shaming pero parang tumataba ka, Graciana. Baka mamaya nag-overeating ka dahil sa stress. Actually, before pa ako ma-stress, nag-overeating na ako. Natatawang sagot niya. Pangit na ba ang pagtaba ko? Hindi naman. Mabilis na sagot ni Lupe. Weird lang. Pang 3 tao kasi ang kain mo ngayon samantalang dati, hindi mo pa nauubos ang pagkain mo kapag kasabay ka namin. Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. Hindi kaya buntis ka? Agad na kumunot ang noon ni Graciana. Wala naman akong pregnancy symptoms. Hindi lahat ng babae mayroong pregnancy symptoms. Pinapag-overthink mo ko. Nagkakanda ba ang usong sabi niya kay Lupe. So, may chance nga. Irregular ang menstruation ko kaya hindi ko alam kung buntis ako. Sa symptoms naman, wala na bukod sa overeating. Wala naman ako nararamdamang kakaiba eh. Magpa-check up ka na kaya, friend? Sa weekend siguro. Paano kung buntis ka nga? Tanong pa ni Lupe. Hindi makasagot si Graciana. Paano nga kaya? Well, kailangan niya maging single mother dahil hindi na siya babalik kay Joaquin. Hindi niya hahayaang lumaki ang anak niya na makikita kung gaano katoxic ang pagsasama nila. Pwede mo pang i-withdraw ang annulment, Graciana. Ani Lupe. Umiling siya. Hindi ko yun gagawin. Pagsapit nga ng weekend ay nagtungo si Graciana sa ospital para magpa-check up. Tama ang hinala ni Lupe at ganoon na lamang ang panggigilalas niya. Paano na? I think you should let him know. Ani Colin sa kanya. Magkausap sila sa veranda. Pinaalam niya agad niya sa mga kasama ang pagbubuntis niya. Ayoko. Matigas niyang tugon. At ano, mag-isa mong palalakihin ng bata? Kaya ko naman yun. Unfair yun sa bata at sa tatay niya, Graciana. Colin, nasa malayo na ako. Mas maganda nga to. Hindi ko kailangan si Joaquin. Kaya kong buhayin ang anak ko kaysa naman makita niya kung paano ako itrato ng tatay niya. Ipapakita ko pa ba sa anak ko kung gaano katoxic ang pagsasama namin ng ama niya? Ang sinasabi ko lang, you should let him know. Kapag nalaman niya o ng pamilya niya, baka pilitin nila akong bumalik sa Pilipinas at i-withdraw ang annulment. Mas okay na ako rito sa Singapore. Mas gusto ko ang kalayaan at katahimikan na tinatamasa ko rito. Dito ko nalang palalakhin ang anak ko. Lilipat na lang siguro ako sa mas maliit na apartment kapag nakapanganak na ako para hindi ko naman kayo maistorbo rito. Hindi ka naman makaka-istorbo, Graciana. May istorbo kong pahinga nyo kapag may batang umiiyak. Makaka-afford naman ako ng apartment. Ikaw ang bahala. Basta kapag kailangan mo ng tulong, narito lang ako. Thanks, Colin. Ngumiti lang ang lalaki at tinapik ang balikat niya. Swerte pa rin siya dahil supportive ang mga kasamahan niya sa Singapore. Sa totoo lang, kung wala si Lupe roon, ay hindi niya rin alam kung ano ang gagawin. Dahil nanay na si Lupe na may 2 anak, ay marami itong naibabahagi sa kanyang kaalaman tungkol sa pagiging first-time mom. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Bago siya nanganak ay nakahanap na siya ng apartment at doon na siya dumiretso matapos ang panganganak. Nag-file na rin siya ng maternity leave, ngunit ang problema naman ay kapag babalik na siya sa trabaho. Mukhang kailangan niya pang kumuha ng yaya ng anak niya. Matitigil ang pag-iipon niya dahil magagamit na niya lahat ng sweldo niya sa mga pangangailangan nilang mag-ina. Renta at bayad sa yaya. Sigurado ka bang mag-i-stay ka rito? Tanong ni Graciana kay Lupe na ayaw siyang iwan. Kailangan mo ko, Graciana. Maniwala ka. Nakangiti lang nasabi ng kaibigan niya. Gusto na niyang maiyak. Ganoon yata kapag bagong panganak. Napaka-sensitive niya. Lahat na lang ay gusto niyang iyakan. Nakakahiya sa'yo, Lupe. May pasok ka rin sa school. Okay lang. Weekend pa naman bukas. Huwag mo kong intindihin. Basta magpagaling ka lang. Kapag magaling na ang sugat mo sa panganganak, babawasan ko ng pagdalaw sa'yo para hindi ka na nahihiya riyan. Sobrang salamat talaga, Lupe, ha? Wala yun. Sino pa bang magtutulungan sa isang banyagang bansa kundi tayo-tayo lang din kapwa mga Pinoy at magkakaibigan? Ani Lupe habang kalong ang anak niya. Isa pa, napakakit nitong baby na to, oh. Ang tagal na rin mula nang mag-alaga ako ng sanggol. 10 taon na kasi ang bunso ko. Ngumiti si Graciana. Mukhang kailangan ko na maghanap ng yaya para kay Juliana.
Juliana? Wow, ang ganda naman ng pangalan ng prinsesa na to. Komento ni Lupe na hindi inintindi ang nauna niyang sinabi. Noon naman may nag-doorbell. Si Colin ang napagbuksan ni Lupe. May daladalang pagkain si Colin para sa kanilang tatlo. Malaki talagang pasasalamat ni Graciana sa mga kaibigan dahil hindi siya pinababayaan ng mga ito. Inilapag ni Lupe si Juliana sa crib at inihanda na ang pagkain nila sa mesa. Si Colin naman ay nalalayan siya patungo sa mesa. Nakakabawi rin ako sa inyo, sabi niya sa mga ito habang kumakain sila. Basta bilisan mo na lang ang pag-recover. May limit ang maternity leave. Baliwalang sabi ni Colin sa kanya. Opo, gagawin ko lahat para makarecover agad. Pinasunod nga pala ni Daddy dito ang isa sa mga kasambahay namin para mag-alaga sa baby mo. Bigla ay sabi ni Colin. Ano? Gulat niyang tanong. Bukas na bukas ay darating dito si Yaya Mercy. Mabait yun, huwag kang mag-alala. Yaya ko pa yun nung bata ako. Hindi mo naman to kailangan gawin, Colin. Si Daddy ang nag-insist, Graciana. Hindi mo na rin poproblemahin ng bayad sa kanya. Ang Daddy na ang magbabayad kay Yaya Mercy. Hindi na napigilan ni Graciana ang maiyak dahil overwhelmed siya. Thank you talaga, Colin. Hindi ka namin pababayaan, Graciana. Huwag ka nang umiyak. Ni Colin na hinagod pa ang kanyang likod. Hindi alam ni Graciana na napakahirap palang maging ina. Ang yabang-yabang pa niya noon para sabihin kakayanin niya mag-isa. Sa mga unang araw pa lang ay naiiyak na siya. Kapag umiiyak si Juliana ay parang gusto na lang din niyang umiyak. Mabuti na lang at naroon si Yaya Mercy na expert yata sa pagpapatahan ng baby. Dahil kapag kinalong na nito ang anak niya, ay parang nagdahilan lang ito at tatahan na. Mabuti na lang at narito kayo, Yaya Mercy. Wala kasi akong mapagtatanungan tungkol sa pagiging ina dahil ulila na ako. Anya kay Yaya Mercy habang pinagmamasdan itong ihele ang anak niya. Iha, kahit wala kang mapagtatanungan, matututunan mo rin ng kusa kung paano alagaan si Juliana ng tama. Nasa instinct na yata nating mga babae yun kapag nagkaanak na tayo. Napakalaki ng pagbabago pero natututunan natin agad. Huwag ka mag-alala, darating din ang araw na hindi ka na mangangapa. Nagulat nga po ako. Hindi ko alam na ganito pala kahirap maging nanay. Sa puyat pa lang, susuko na ako. Natatawang sabi niya. Ang sabi ko naman sa'yo, gisingin mo ako kapag antok ka na. Nako, nahihiyan po ako sa inyo, Yaya Mercy. Sa araw nga po ay halos kayo na lahat. Nagluluto pa kayo. Kailangan mo ng pahinga para mas mabilis ka makarecover. Ang sabi ni Colin, ilang buwan lang ang maternity leave mo. Iniisip ko pa nga lang pong babalik na ako sa school at iiwan ko si Juliana. Nalulungkot na ako. Natawa si Yaya Mercy. Ganoon talaga. Mahirap talagang iwan ng anak para magtrabaho. Pero wala namang pagpipilian. Kailangan kumayod at masipagan dahil may nakaasa sa atin. Nakangiting tumango si Graciana. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik na siya sa pagtatrabaho. Para siyang may separation anxiety sa anak niya araw-araw. Ngunit nilabanan niya. Mapapagkatiwalaan naman si Yaya Mercy. Hanggang sa masanay na siya sa setup. Kaya lang, nang 2 taon na si Juliana, ay napansin niya ang pagiging matamlay at pamumutla nito. Nalaman niyang may sickle cell anemia ang anak. Parang gumuho ang mundo ni Graciana. Dahil doon ay naging overprotective siya sa anak. Hindi lang siya, maging ang mga kaibigan niya at si Yaya Mercy ay naging overprotective rin dito, na dumarating sa point na naaawa na siya sa bata dahil hindi niya ito mapayagang maglaro sa labas ng matagal dahil mabilis itong mapagod. Ayaw niya itong napapagod dahil kadalasan ay sa ospital ang ending nila kapag nagkakaganon. Hanggang sa 4 na taon na si Juliana at kailangan na niyang ipasok sa kindergarten. Mas mahirap dahil tila mas lumala ang kondisyon nito kahit paalaga naman sa gamot at blood transfusion. You should consider a stem cell transplant for Juliana. Anong doktor ng anak niya? Isang Filipino rin na nakabase sa Singapore ang doktor. Yun lang ang nakikita kong solusyon para maging healthy na siya at hindi ka palagi nag-aalala. Base sa suwestyon ng doktor ay naghanap sila ng donor. Hindi siya pwede dahil hindi sila match. Bihira rin daw talagang maging match ang mga magulang. Ang mga kaibigan niya ay sumubok din ngunit hindi match ang mga ito kay Juliana. Subukan mo kaya sa mga relatives mo, Graciana? Ulila na ako, Dok. Sagot naman niya.
How about Juliana's father or his family? Baka sa kanila ay may mag-match kay Juliana. Hindi agad nakasagot si Graciana. Kung maaari lang ay ayaw na niyang makipagkita pa kay Joaquin. Pero mukhang wala na siyang choice kaya nag-book agad siya ng tiket patungo sa Pilipinas. Hindi siya sa bahay ng dating asawa dumiretso, kundi sa bahay ng dating in-laws niya. Pupungas-pungas naman si Joaquin kinaumagahan. Umaga na siya natulog dahil galing siya sa resto bar. Napainom siya kasama ang mga kaibigan at masakit ang ulo niya. Ano, Joaquin? Ganyan ka na lang? Tanong ng daddy ni Joaquin matapos iangat ang blinds ng kwarto niya. Sinadya ng ginoong anak doon. Gabi-gabi ka na lang iinom? May kinikita pa bang resto bar mo? Mukhang sa'yo pa lang ay lugi ka na. Patuloy ng daddy niya sa paninermon. Dad, ang aga mo namang dumalaw. Imbes ay tugon niya. Wala nang maanalang kasal niyo ni Graciana hindi ka na rin umuuwing hindi lasing. Wala ka bang balak ayusin ang buhay mo, Joaquin? Hindi mo man lang ba gustong ipakita kay Graciana na hindi ka loser at kaya mo talagang maging matagumpay? Bakit ba lagi mo siyang binabanggit, Dad? Anong kailangan kong patunayan sa kanya? She's not even part of my life. Kung talagang hindi na siya parte ng buhay mo, mag-move on ka na. Sabi ng daddy niya. Tigilan mo ng paglalaro sa resto bar mo, wala nang kinikita. Magtrabaho ka na sa kumpanya. Kinausap ako ni James. May pwesto para sa'yo. Ikaw lang ang hinihintay. Ayusin mo naman ang buhay mo, anak. Hindi ito ang pinangarap namin para sa'yo. Huminga ng malalim si Joaquin. Sa dami ng sinabi ng daddy niya ay parang wala na siyang maintindihan. Masakit din kasi ang ulo niya. Isa pa, noong isang araw lang ay ang mommy niya ang naroon at malamang ay pareho lang ang sinasabi ng mga ito. Okay pang resto bar, Dad. Kawawa naman ang mga tauhan ko kung isasara ko yun. Anya sa kapilit na bumangon. Ilipat mo silang lahat sa factory ng beer kung talaga naaawa ka sa kanila. Kaysa naman ginagamit mo pa ang resto bar para lang uminom gabi-gabi. Dad, please, matanda na ako. Let me decide for myself. Tumatanda kang paurong, Joaquin. Akala ko nung nag-asawa ka magmamature ka na. Hindi pala. Dad, inis niyang sabi. That's the truth, son. Fine, hiwalay ka na sa dati mong asawa. Ano na lang ang sasabihin niya kapag nagkita kayo ulit? Bakit niya ba yung pinoproblema? Hindi na kami magkikita ni Graciana. Nasa Singapore siya, di ba? Mukhang wala na siyang balak bumalik dito. 2 taon na rin ang nakararaan mula nang bumaba ang resulta ng annulment nila. Pareho na silang malaya at walang pakialam sa isa't isa. Because Graciana is here. Tuluyan ang nagising si Joaquin. What do you mean, Dad? You heard me right. Kadarating lang nila kagabi. Nila? Naguguluhang tanong niya. Yes, she came back with your daughter. Kumunot ang noo ni Joaquin. Hindi niya alam kung tama ang pagkakaintindi niya o inaantok pa siya. Baka kasi mali lang ang dinig niya. Ano ulit yun, Dad? I said she came back with your daughter. Daughter? Gulat niyang tanong. Kung ako sa'yo, aayusin ko ang sarili ko bago ko harapin si Graciana. Kayo ang mag-usap. Pero, she's at your mom's place right now. Pumunta ka rin ngayon. I'll wait for you downstairs. Utos sa kanya ng ama, saka tinalikuran na siya. Wala sa sariling bumangon siya at naligo. Kasabay ang daddy niya ay nagtungo sila sa bahay ng mommy niya. Papasok pa lang siya sa bahay ay kinakabahan na siya. 4 na taon. Ganoong katagal na silang hindi nagkikita ni Graciana. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Bukod pa ron, hindi niya rin alam ang mararamdaman sa kaalamang may anak sila. 4 na taon at hindi man lang nito yung sinabi sa kanya. Dapat ba siyang magalit? Joaquin! Salubong sa kanya ng mami niya sa front door. Come here. Your daughter is here, iho. Excited na sabi pa nito. Siya naman ay parang nanlalamig na hindi niya mawari. Hinila siya ng ina patungo sa living room kung nasaan si Graciana at ang isang batang babae na napakaganda, ngunit mukhang mahiyain. Juliana, iha, come here. Ito ang daddy mo. Anang mami niya sa bata. Nang lumapit ang bata sa kanya ay lumuhod siya para magpantay sila. Ninitian siya ng bata at hindi na iwasang mamasa ang kanyang mga mata. Hindi niya kayang i-esplika ang saya ng puso niya ng mga sandaling yun. Are you my dad? Tanong ng bata sa kanya. Tumango si Joaquin kahit hindi siya sigurado.
Naguguluhan pa rin siya pero sigurado siya sa lukso ng dugong nadarama niya sa bata. Niyakap siya ni Juliana at ginantihan niya ng mas mahigpit na yakap ang yakap nito. Nag-iwas ng tingin si Graciana habang magkayakap ang mag-ama. Naiiyak siya kaya dinistract niya ang sarili. Ilang taon na rin naghahanap ng tatay ang anak niya. Ang akala pa nga nito ay si Colin ang ama nito dahil ito ang madalas na makitang lalaking kasama niya. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin may anak tayo? Tanong ni Joaquin sa kanya nang iwan sila ng mommy at daddy nito. Sinama ng mga ito si Juliana sa likod bahay. Bakit pa? Nasa proseso ng annulment. Kaya ko rin namang palakihin mag-isang bata. Alam kong kaya mong palakihin mag-isang bata, pero may karapatan pa rin akong malaman na nag-e-exist siya. Giit ni Joaquin. Wala naman akong planong ipaalam sa'yo na nag-e-exist siya. Malamig niyang tugon. Kung ganun bakit ka narito ngayon? Dahil kailangan ko ng tulong mo. Anya. Kailangan ni Juliana ng stem cell donor at nahihirapan ako makahanap ng kamatch niya. Kaya kahit ayoko na sanang ipakilala siya sa'yo, napilitan akong bumalik dito. Baka sakaling mag-match kayong dalawa o kahit na sino sa mga relatives mo na willing mag-donate. Narito ako ngayon dahil desperado na akong gumaling ang anak ko at magkaroon siya ng normal na buhay. Hindi agad nakasagot si Joaquin. Parang pilit pa nitong iniintindi ang sinabi niya. She's sick? Yes. May sickle cell anemia si Juliana. Nirekomenda ng doktor niyang mag-undergo na siya ng stem cell transplant para hindi na siya mahirapan sa mga symptoms ng sakit niya. Apparently, kahit ako ay hindi niya kamatch. Alam mo naman na ulila na ako at hindi ko masyadong kilala ang pamilya ng mga magulang ko dahil lumaki ako sa stepmother ko. Wala akong choice kundi ang lumapit sa'yo para malaman kung may kamatch siya sa pamilya mo. Nakita niya kung paano nanlumo si Joaquin. Para bang maiiyak ito. Ni hindi pa nga ito sigurado kung anak nito si Juliana. Sa totoo lang, maging ang mga magulang ni Joaquin ay hindi nagtanong. Nang sabihin niyang apo ng mga ito si Juliana, ay agad naniwala ang mga ito. Marahil ay naramdaman agad ng mga ito ang nukso ng dugo. Isa pa ay kamukha naman ni Joaquin si Juliana. Saan natin gagawin ng test? Baka pwede nating ipatest din si na mommy at daddy dahil pwedeng kamatch nila ni Juliana. May inirefer na ospital sa Pilipinas ang doktor ni Juliana sa Singapore. Kung may kamatch naman siya dito, pwedeng gawin ng procedure sa Singapore or pwede rin dito kung gugustuhin ko. Sige, huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para makahanap ng kamatch ni Juliana. For now, can I just talk to her? Tumango lang si Graciana at pinigilan ng emosyong nagliligalig sa kanyang dibdib. Emosyong sa loob ng 4 na taon ay kay Joaquin niya pa rin nararamdaman. Nang araw ding yun ay dumating si Victoria. Nang malaman daw nitong nasa bahay siya ng kanyang ex-mother-in-law, ay agad itong sumugod. Oh my God, Gracie! Kailangan talaga may pasabog pagbalik mo? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Victoria kay Graciana. Natawa na lang siya sa naging reaksyon ni Victoria. So, bakit hindi mo sinabi sa amin? O kahit sa akin man lang? Tanong ng kaibigan niya matapos maupo sa tabi niya sa sofa. Dahil ayokong malaman ni Joaquin, sagot niya. Sa totoo lang, sa mga lumipas na taon, ay sinubukan talaga niyang iwasang makapag-communicate sa mga Villafuerte bilang parte ng kanyang pag-move on. Kahit kay Victoria ay hindi siya gaanong nagre-reply. Hindi niya sinasagot ang mga tawag nito. Siya pa rin ang ama, Gracie. Giit ni Victoria. Alam ko, pero ayoko na talaga sana ng kahit na anong koneksyon sa kanya. At bumalik ka dahil? Sinabi ni Graciana kay Victoria ang kondisyon ni Juliana at katulad ng mga dati niyang in-laws ang naging reaksyon nito. Oh my God, kawawa naman pala si Juliana. Kaya wala akong choice kundi bumalik dito. Good decision. Magpapatest din ako. Mali natin kamatch ko si Juliana. Salamat, Vic. Wala yun. We're family and best friends. Anyway, where is she? Usisa nitong inilinga pa ang mga mata sa paligid ng mansyon. Kasama ni Joaquin sa likod bahay. Pinuntahan nila ni Victoria si Juliana. Hindi maiwasan ni Graciana na maging teary-eyed nang makitang naglalaro ang mag-ama at tuwang-tuwa ang mga ex-in-laws niya. Mukhang sabik na sabik ang mga ito kay Juliana. Nakakatuwa rin na hindi man lang naiilang si Juliana sa mga ito kahit na first time nakita-kita.
Siguro ay dahil magkakadugo kaya magaan ang loob nila sa isa't isa. Napakasama ba niya para itago sa mga ito ang bata? Pakiramdam ni Graciana ay ninakawan niya ng pagmamahal ang anak niya sa nakikita niyang pagmamahal dito ng pamilya ni Joaquin. Hi, little Joaquin! Bati ni Victoria sa anak niya. My God, real version ka ng daddy mo, baby. I'm your prettiest tita, Tita Victoria. Pagpapakilala nito sa bata. Dahil siya lang ang nag-iisang babae sa pamilya. Natatawang sabi ni Joaquin sa anak. Nagtatagalog ka ba, baby? Imbes ay tanong ni Victoria sa bata. Opo, tita. Nakangiting sagot nito. Puro Filipino ang kasama niya sa Singapore, kaya nagtatagalog yan. Kahit ang yaya niya, Filipina rin. Pagkukwento ni Graciana. Si Yaya Mercy ay pinauwi niya muna sa pamilya nito para makapagbakasyon naman ito habang nasa Pilipinas sila. Saan pala kayo nag-stay? Tanong ni Victoria sa kanya. Sa hotel, dun muna kami habang naghahanap ng donor na kamatch ni Juliana. Baka mas okay kung dun muna kayo sa bahay ko. Hindi natin alam kung gaano katagal ang itatagal ng paghahanap ng donor. Sa question ni Joaquin. Oo nga naman, Graciana. Mas makakatipid ka kung dun na lang muna kayong mag-ina sa bahay ni Joaquin. Isa pa, para mas maging close ang mag-ama. Segunda ng mami ni Joaquin. Pag-iisipan ko po, Mommy. I mean, Tita. You can still call me Mommy. Anang dating biyanan na napangiti. Ngumiti lang din si Graciana. Ilang taon na pero sanay pa rin siyang tawaging Mommy at Daddy ang mga magulang ni Joaquin. Ang hirap talaga kapag nakasanayan na. Mas makakapaglaro din doon si Juliana, Gracie. Maluwag ang bakuran. Ani Victoria na kinindatan pa siya. Oo na. Napapailing niyang tugon. Napagtutulungan siya. At dahil sa pagpayag niya, ay agad na nagpresenta si Joaquin na kunin ang mga gamit niya sa hotel at idiniretso yun sa bahay nito. Hindi niya alam kung anong mararamdaman nang muling tumapak sa dati nilang bahay pagkalipas ng ilang taon. Parang walang nagbago. Kung anong iniwan niya, ay siya pa rin dinatnan niya ngayon. Tuwang-tuwa naman si Juliana dahil ang ganda-ganda raw ng bahay ng daddy nito. Condo style kasi ang apartment nila sa Singapore. Walang bakuran kung saan ito pwedeng maglaro. Kailangan pa nitong bumaba kasama si Yaya Mercy patungo sa playground. Did you live here before, Mommy? Tanong ni Juliana sa kanya. Tumango naman siya. Why did you break up po? Anak, kapag mas matanda ka na, ipapaliwanag ko na sa'yo. Sa ngayon, hindi mo ba kasi maiintindihan? Sabi na lang niya para matigil na ang paksa. Okay, but can we call Tito Colin? Imbes ay tanong ng bata. Nagkatinginan sila ni Joaquin dahil doon. Siya na lang ang nag-iwas ng tingin dito. Why, baby? I will tell him I found my dad. Ngiting-ngiting sagot ni Juliana sa kanya. Mamaya tatawagin natin si Tito Colin. Busy pa yon, baka nagkaklase pa sa school. Sumang-ayon naman ang anak niya. Kinagabihan ay hindi makatulog si Graciana, kaya bumaba siya sa kusina at nagtimpla ng gatas. Tulog na ang anak niya at parang hindi malang ito namahay. Komportableng-komportable ito roon. Nagulat siya nang makitang papasok din si Joaquin sa kusina. Hindi ka pala nagpunta sa bar? Tanong niya sa dating mister kahit hindi siya sure kung may bar pa ba ito. Mas gusto kong makasama muna ang anak ko. Bali walang tugon ng lalaki. Nag-exist pa pala talaga ang resto bar. Kailangan ko yung ipagpatuloy para sa mga empleyado ko. Tumango lang si Graciana. Dinampot niya ang baso ng gatas at takmang aalis na dahil hindi niya matagalan ng awkwardness sa pagitan nila. Nang biglang magtanong si Joaquin. Kumusta ka na, Graciana? Muli niyang inilapag sa countertop ang gatas at naupo sa high stool. Okay naman. Nag-aalala sa kalusugan ni Juliana. Pero masaya pa rin. Sana sinabi mo sa akin agad na buntis ka para hindi ka nahirapang mag-isa sa Singapore. Hindi naman ako mag-isa ron. Isa pa, bakit ko pa sasabihin? Nasa proseso na ang annulment natin noon. Kung sinabi ko nun sa'yo, baka napigilan pa ng mga magulang mo ang annulment natin. Ganyan ka ba kagalit sa akin na mas ginusto mong itago sa akin si Juliana kaysa buuin ng pamilya natin? Ayoko makita ni Juliana habang lumalaki siya kung gaano ka-toxic ang pagsasama natin. We can work that out, Graciana. Ayaw mo lang akong pakinggan noon. Katulad ng ayaw mo rin akong pakinggan noon. Kung hindi pa ako nag-file ng annulment,
Would you even care about my feelings? Look, Joaquin, wala nang mararating kung magtatalo pa tayo ngayon. Pareho na naman tayong nakamove on na. Mag-focus na lang tayo kay Juliana. Kasi tayong dalawa, wala na tayong pag-asa. Ganun pa man, kahit nag-fail man tayo bilang mag-asawa, gawin natin ang lahat para maging mabuting mga magulang. Wala na talaga tayong pag-asa when one of us is already committed to someone else. Tugon ni Joaquin. Hindi siyang committed kung kanino man. Ibig bang sabihin niyon ay may nobya na si Joaquin? Mukhang nagkatuluyan na ito at si Gisela na naghihintay rito dati. Bakit ba siya nagtataka? Hindi ba't ang babaeng yun ang pumutol sa PC niya? Baka sakaling kumapit pa siya kung hindi siya niloko ni Joaquin noon. Of course, Anya. Pinilit niyang wag magtunog bitter. Habang siya ay abalang-abala sa pagpapalaki ng anak nila, ay ito naman ay nakikipaglampungan sa Gisela na yon. Hindi na lang niya itinanong kung totoo bang nabuntis nito ang babae. Ayaw na niyang malaman pa. Naroon silang dalawa bilang magulang ni Juliana. Hindi na para malaman pa niya ang mga kaganapan sa personal nitong buhay. And I hope that you can stay here in the Philippines for good. Mahirap naman kung sa Singapore ko pa palaging dadalawin si Juliana. Nasa Singapore na ang buhay ko. Marami ka naman pera. Kayang-kaya mo bumili ng plane ticket patungong Singapore, kahit araw-araw pa. Panunupla niya kay Joaquin. Still, if you can change your mind. Hindi na magbabago ang isip ko. Ikaw ang mag-adjust kung gusto mong bumawi sa anak mo. Noon naman nag-ring ang phone niya. Si Colin ang caller, kaya nagpaalam na siya kay Joaquin. Aakyat na ako. Habang paakyat ay sinagot niya ang tawag ni Colin. Ang late mo naman tumawag. Tulog na si Juliana. Pasensya ka na, ang daming trabaho kanina eh. Exam week kasi. Hindi bale, maaga na lang akong tatawag bukas. Kumusta nga pala siya? Okay naman siya, parang hindi na mamahay. Mukhang masaya siya dito. Pagpasok niya sa guest room ay inilapag niya muna ang baso sa bedside table bago tinabihan sa kama ang anak. Gusto kanyang tawagan para sabihin sa'yong na-meet na niya ang daddy niya. Pagkukwento ni Graciana kay Colin. Natawa ang binata sa kabilang linya. Kumusta naman ang naging pagtanggap sa kanya ng daddy niya? Tinanggap nilang lahat si Juliana ng walang pag-aalinlangan. Nakangiting tugon niya kahit hindi naman siya nakikita ng kausap. That's good to hear. Malapit na ang break, makakabakasyon na rin ako sa Pilipinas. Let's meet when I get there. Oo naman, matutuwa si Juliana kapag nakita ka. Siyempre naman, ako kasi ang best ninong in the world eh. Nagkatawanan sila. Totoo naman yun, halos ito na ang tumayong ama ni Juliana dahil kapag wala siya, ay ito ang naroon para sa anak niya. Isa ito sa mga binubulabog niya kapag kailangang dalhin sa ospital ang anak niya. Ganoon pa man ay hindi sila nagkaroon ng relasyong higit pa sa pagkakaibigan. Tanga kasi ang puso niya. Kung tutuusin ay marami siyang options. Maraming binata na ang nagpakita ng motibo sa kanya sa ilang taon niya sa Singapore. May banyaga at may Pinoy. Pero ang puso niya ay ayaw na talagang umibig. Hindi niya alam kung nadala na ba siya sa naging relasyon nila ni Joaquin o nagpapanggap lang siyang nakamove on na. Si Joaquin ang first love niya. Inalay niya rito ang lahat-lahat. Naubos na yata ng lalaking yun ang lahat ng pag-ibig na kaya niyang ibigay. Kaya wala na siyang maibabahagi pa sa iba. Bukod pa roon ay gusto na lang talaga niyang mag-focus sa pagiging ina at career woman. Kahit pa sabihin ng mga manliligaw niyang tanggap na mga ito si Juliana, ay hindi niya pa rin maiwasang mangamba. Marahil ay kung si Colin ang nagsabi niyon ay maniniwala siya. Ngunit hindi naman siya gusto ni Colin. May nobya ng isang guro sa Singapore si Colin. Nagselos pa nga ang babae sa kanya, kaya ang sabi niya ay iwasan na lang siya ni Colin. Ngunit hindi pumayag ang lalaki. Ang ginawa nito ay pinaglapit sila ng nobya nitong si May. Sa ngayon ay naiintindihan na ni May na magkaibigan lang talaga sila ni Colin, at wala nang hihigit pa roon. Mommy, is that Tito Colin? Tanong ni Juliana na naalimpungatan yata dahil sa ingay niya. Yes, baby. Pero bukas na kayo mag-uusap dahil gabi na. Go back to sleep. Let me say goodnight to Juliana. Sabi naman ni Colin sa kabilang linya. Itinapat niya ang phone sa tenga ng kanyang anak. Good night, Tito Colin. Usap po tayo bukas, ha? Malambing na sabi ng bata dito. Yes, baby. Tulog ka na, ha? O siya, bukas na lang ulit. Magpahinga na tayo. Sabad naman ni Graciana sa dalawa. Kinabukasan ay agad na nagtungo si Joaquin at ang mga magulang nito sa ospital
kung saan magpapatest ang mga ito kung eligible na mag-donate ng stem cell para kay Juliana. Doon na rin isinagawa ang blood transfusion ni Juliana na regular na nilang ginagawa para maiwasan ang mga sintomas ng sakit nito. At yun ang dahilan kung bakit nagdesisyon sila ng doktor nito na sumailalim na ang bata sa stem cell transplant. Ayaw niyang habang buhay na sumailalim si Juliana sa regular na blood transfusion at mga gamot. Hindi rin naman nagagamot niyo ng sakit nito. Naiiwasan lang ang mga sintomas, ngunit hindi ito gagaling. Nakita ni Joaquin ang blood transfusion ng anak at para na naman itong nanlulumo. Parang wala na lang sa kanya, sabi ni Joaquin kay Graciana. Sanay na siya. 2 taon na kasing regular ang blood transfusion niya para maiwasan ang sintomas ng sakit. Habang buhay niya yung gagawin hanggat hindi tayo nakakahanap ng stem cell donor. Paliwanag niya sa lalaki. Nag-usap na kami ni Lolo. Just in case na walang kamatch sa pamilya namin. Dahil sa totoo lang, that's very unlikely according to my research. Magpapahanap si Lolo ng donor sa mga international organization. We will do everything to cure Juliana. Kahit papaano ay gumaan ang dibdib ni Graciana. Alam niyang hindi pa babayaan ng mga Villaferte ang anak niya. Kaya nagdesisyon din siya na umuwi ng Pilipinas at lunukin ang Pride. Mas mahalaga ang anak niya kaysa Pride. Thank you, Joaquin. Lahat ay gagawin ko para sa anak natin, Graciana. Huwag kang mag-alala. Nagulat siya nang abutin na Joaquin ng kamay niya at pisilin yun. Malapit na niyang iuntog ang sarili sa pader. Pagkatapos ng lahat-lahat ay ganoon pa rin ang lukso ng dibdib niya sa hawak nito. Ang buong akala talaga niya ay wala na siyang mararamdaman sa oras na magkita silang muli. Pero eto siya, parang matutunaw na naman. Ayaw man niyang tanggapin ay tila sinasabi ng puso niyang kailangan niya ito. Kailangan nila itong mag-ina. Kailangan niyang suporta nito at napakalaking gaan sa dibdib niya ang kaalamang naroon ito at hindi pababayaan ng anak nila. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngumiti siya ng pilit at pasimpleng inalayo ang kamay niya kay Joaquin. Ikaw muna ang bahala kay Juliana. Kailangan ko makausap ang doktor niya dahil ni-refer lang kami sa kanya ni Doc Legarda, ang doktor ni Juliana sa Singapore. Sure, ako na bahala rito. Naging madali ang pag-uusap ni Graciana at Doc Mariel, ang bagong doktor ni Juliana sa Pilipinas. Don't worry, complete ang mga documents na pinadala sa akin ni Dr. Legarda. Lahat ng findings at medications monthly ay pinadala niya rin. Hopefully, makahanap tayo ng donor sa lalong madaling panahon para maging healthy na si Juliana. Sana nga po, Doc. Claim it, Mrs. Villaferte. You have to be positive about it. Hindi na po ako Villaferte. Pagtatama niya sa doktor. Oh, I'm sorry. Aren't you Joaquin's wife? Annulled na po ang kasal namin. Oh, sorry. He called you his wife, so I thought. Anyway, Graciana, walang imposible, okay? Makakahanap tayo ng donor. Pagpapalakas nito ng loob niya. Nakangiting tumango siya. Ngunit hindi naging ganoong kadali. Wala sa mga kamag-anak ni Joaquin ang naging kamatch ni Juliana. Tumatagal na silang masyado sa Pilipinas. Malapit nang matapos ang leave ni Graciana. Siguro ay sa Singapore na lang kami maghihintay ni Juliana hanggang sa magkaroon siya ng donor. Anya kay Joaquin. Can't you really stay here? Tanong ni Joaquin. Mas okay kung kasama niyo ako. Pero paano naman ang buhay namin sa Singapore? Sasama ako sa inyo ron kung okay lang sa'yo. Ha? Kunot ang noong tanong niya. Hindi ako mapapakali na nasa malayo kayo habang alam kong may ganyang kondisyon ng anak natin, Graciana. Kaya sana payagan mo ko. At ang buhay mo rito, paano? Isasara ko ang resto bar. Ang sabi naman ni Daddy, pwede nilang tanggapin sa beer factory ang mga tauhan ko. Mababaliw ako rito habang nasa Singapore kayo. Pag-isipan mo munang mabuti. Hindi ko na yun kailangan pag-isipan. Anak ko na ang pinag-uusapan natin dito. Hindi na sumagot pa si Graciana. Nang araw ring yon ay nakipagkita siya kay Colin na kababalik lang sa bansa para magbakasyon. Gusto niyang sumama sa Singapore, Colin. Does that make sense? Naguguluhang tanong niya sa kaibigan. Siyempre, magulang yun na nag-aalala sa anak. May sense naman. Teka, iniisip mo bang may ibang dahilan kung bakit niya gustong sumama sa inyo sa Singapore? Tila may panunod yung tanong ni Colin. Wala. Mabilis at defensive niyang tugon. Yun naman pala eh. Mas okay rin naman na naroon siya para may makakatulong ka sa pag-aasikaso kay Juliana.
Totoo yun dahil nagbabadya na ang pagre-resign ni Yaya Mercy. Noong huling mag-usap sila sa phone, ang sabi nito ay pinipigilan na ito ng mga anak na bumalik sa Singapore. Matanda na rin naman si Yaya Mercy at kailangan na magpahinga. Pero paano naman ang nobya niya rito sa Pilipinas? Baka mamaya magpunta pa yun sa Singapore at makigulo sa amin. Alam mo yun? Ayokong mamit ng ano kong babaeng ipinalit niya sa akin habang kasal pa kami noon. Si Juliana ba talaga ang iniisip mo? O ikaw? Ang ano ko, syempre. Kung ganun, pag-usapan niyo ni Joaquin ang gusto mong setup. Total naman parang hindi mo na siya mapipigilan sa pagsama sa inyo sa Singapore. Ngunit hindi nagawang isatinig yun ni Graciana nang magkausap na sila ni Joaquin. Ayaw niyang magmukhang bitter. Sa huli ay nagdesisyon na nga silang bumalik sa Singapore habang naghihintay ng donor na kamatch ni Juliana. Sa huling gabi nila sa Pilipinas ay nagpatispedida ang mga magulang ni Joaquin. Mabuti na rin na sasama sa inyo si Joaquin sa Singapore. Mag-aalala rin naman kami kung kayo mag-ina lang naroon. Ani Victoria sa kanya. Hindi mo lang ako nakadalaw sa farm mo habang narito ako, Vic. Imbes ay sabi niya sa kaibigan. Sa susunod na balik mo ay kailangan mo nang dumalaw sa farm at maliit kong restaurant. Tahimik ang buhay ng kaibigan niya sa farm matapos na maghiwalay ito at si Michael. Wala na rin silang balita kay Michael. Hindi siya sigurado kung nakamove on na ang kaibigan niya sa lalaki. Ngunit mukha naman itong masaya at kontento. At kapag may free time ka, ikaw naman ang dadalaw sa amin sa Singapore. Deal? Deal! Hindi na nakasama sa kanila pabalik sa Singapore si Yaya Mercy, kaya hinayaan na niya si Joaquin na tumira sa apartment niya. Pinagkasya nito ang sarili sa maliit na silid ni Yaya Mercy. Wala naman itong reklamo. Pasensya ka na, katitig lang ang bahay na to sa laki ng bahay mo sa Pilipinas. Anya sa lalaki. I'm not complaining. Bale walang sagot ni Joaquin. Bukas ay babalik na ako sa trabaho. Sure ka ba ang kaya mong asikasuhin mag-isa si Juliana? Oo naman. Naihabilin mo na rin naman ang mga bawal at pwede sa kanya. Na-memorize ko na lahat. Thank you. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan. Ayaw man aminin ni Graciana, ay para silang isang buong pamilya. House husband nga lang ang labas ni Joaquin dahil itong nag-aasikaso sa bahay at sa anak nila. Kung nakita niya ang side nitong yun noon, baka hindi sila naghiwalay. Dedicated talaga itong ama. Wala siyang masasabi. Mommy, Daddy brought me to the mall. Nag-shopping po kami. Excited na salubong ni Juliana sa kanya. Talaga? Excited ding tanong niya. Oo, nag-grocery na rin ako. Sabi pa ni Joaquin nang makalapit sa kanya at kunin ang bag niyang dala. Hindi na ninyo talaga ako hinintay. Napapailing niyang sabi sa mag-ama. Alam naman naming pagod ka na sa trabaho. Kumain na tayo. Umorder ako ng pagkain. Ihahanda ako ng mesa. Napangiti na lang si Graciana habang pinagmamasdan si Joaquin. Hindi lang si Juliana ang inaalagaan nito, kundi pati siya na rin. Matapos kumain ni Juliana ay nagtungo na ito sa sala para manood ng TV. Sila na lamang ni Joaquin ang naiwan sa mesa. Ilang buwan na pero wala pa rin mahanap na kamash ni Juliana. Basag ni Joaquin sa katahimikan. Hindi naman talaga madali. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Hindi. Pero nakausap ko si Dr. Ligarda. Ang sabi niya may possibility raw na magkaroon ng kamash si Juliana kung magkakaroon siya ng kapatid. Kailangan pareho ng nanay at tatay. Hindi pwedeng half-siblings. Kumunot ang noon ni Graciana. Anong ibig mo sabihin? Kailangan natin siyang bigyan ng kapatid para maging donor niya? Pwede naman, di ba? Well, naisip kong baka hindi pumayag si Colin. Wait, what? Lalo nang kumunot ang noon ni Graciana. I mean, baka magalit ang boyfriend mo. Napailing si Graciana. Mukha bang boyfriend ko yun? Ilang buwan ka na rito. Nakikita mo ba siyang dumalaw ng madalas? Nakita mo ba kami sweet? Ano ba, Joaquin? Inis niyang tanong sa lalaki. Ha? Ang akala ko, wala kaming relasyon. Kaibigan ko si Colin at ninong siya ng anak mo. Yun lang. I'm sorry. Nag-presume ako. Akala ko talaga kayo. Gwapo kasi. Napangiti pa ito. Nung sinabi mong isa sa atin ang may karelasyon na iba, hindi ikaw ang tinutukoy mo, Joaquin? Nagtataka niyang tanong. Umiling ang lalaki. Ang akala ko talaga ay may relasyon kayo ni Colin. Sorry. Natawa na siya. May girlfriend yun na taga rito sa Singapore. Sana tinanong mo muna kasi ako.
Kung gano'n naman pala walang magagalit kung sakaling pareho tayong mag-agree sa plano ko. Wala na akong maisip na paraan. Nahihirapan na ako makita nagpapa-blood transfusion si Juliana maya't maya. Hindi yun magandang danasin niya habang buhay. I don't know, Joaquin. Kung ayaw mong lagyan ng mali siya, pwede ba yun? Naputol niya sinasabi ni Joaquin. Magniniig ng walang mali siya? Paano yun? Pwede mo rin namang lagyan ng mali siya kung gusto mo. Parang natatawa pang sabi ng loko-loko. Let me think about it. Namumulang sabi niya saka iniwan ng lalaki sa mesa. Graciana, magpakasal tayo ulit. Buuin na natin ang pamilya natin. Pigil sa kanya ni Joaquin. Sigurado akong mas magiging masaya si Juliana kapag nangyari yun. Hindi natin yung kailangan gawin para kay Juliana, Joaquin. Hindi na nga nag-work ang marriage natin ng una. Tapos gusto mo pang ulitin natin? Kung dahil mahal kita, pwede na ba tayo magpakasal ulit? Natigilan si Graciana. Hindi niya alam kung tama ang kanyang dinig. Hey, untag sa kanya ni Joaquin. Parang mali ang dinig ko sa'yo. Tama ang dinig mo na mahal kita, Graciana. Mahal pa rin kita. Lumipas man ng ilang taon hindi ako tumigil sa pagmamahal sa'yo. Maybe at the back of my mind, I'm still waiting for you to come back. Kaya hindi ko magawang makipagrelasyon sa iba. Kumunot ang noo niya. Pero kaya mo makipagrelasyon sa iba habang tayo pa. Masama ang loob na sabi niya rito. Anong sinasabi mo? Lukot ang mukhang tanong ni Joaquin. Si Gisela. Narinig ko kayong nag-uusap sa smoking area ng resto bar mo. Huwag kang magkakaila dahil kahit itanong mo pa sa staff mo, naroon ako nung araw na yun para kausapin ka sana. Gusto ko pa rin ayusin ang relasyon natin noon kahit ang sakit-sakit na. Pero anong mandatnan ko? May kausap kang babae at ang sabi pa niya, hiwalayan mo na ako dahil feeling niya buntis siya. Hindi ako ang kausap niya nun. Ani Joaquin. Mukhang gulat na gulat din ito sa sinabi niya. Hiniwalayan mo ako kasi akala mo nabuntis ko si Gisela? Yun ang narinig ko. Pero hindi nga akong kausap niya. Kung gano'n, sasabihin mo bang nagsisinungaling ako? Ikaw ang sumagot. Boses mo yun. Oo, sumagot ako. Pinipigilan ko siya dahil gusto niyang hiwalayan ni Rodel ang girlfriend nitong si Nancy. You know Rodel, right? Tumango siya. Natatandaan niya sina Rodel at Nancy. Kaibigan ni Joaquin ng mga ito. Kung gano'n si Rodel ang boyfriend niya? Oo. 3 kami ron at sumabat lang ako sa usapan nila. I feel super guilty kay Nancy kasi parang kinukonsinti ko pa. Doon pa nagtagpo sa resto bar ko. My God, Graciana. I never cheated on you. Nakagat ni Graciana ang pang-ibabang labi. Maya-maya ay nagsalita rin siya. Then, why did you let me go kung hindi dahil may iba ka na? Dahil alam kong nasasaktan lang kita at hindi mo deserve ang isang immature at insecure na lalaking katulad ko. I let you go because I love you so much, Graciana. Ayaw na kitang masaktan pa kahit na ang hirap-hirap para sa akin na wala ka na sa buhay ko. Hindi na napigilan pa ni Graciana ang maiyak. Sana pala'y kinumprontan na niya noon pa si Joaquin. Hindi sana sila nagkahiwalay. Hindi sana nabawasan ang mga taon na dapat ay buo ang pamilya nila. Kasama sana niya ito noong nagbubuntis siya at nanganganak. Niyakap siya ni Joaquin at pinatahan. Wala akong ibang minahal at sa tingin ko'y wala na akong iba pang mamahalin. Lalo pa ngayong may Juliana na tayo. Sa piling yung dalawa lang ako pinakamasaya. I'm sorry kung hinayaan lang kitang umalis noon. Kung alam mo lang kung gaano yun kasakit sa akin. Pero dahil mahal kita, hinayaan lang kita kung saan alam kong magiging masaya ka at malaya. Wala rin akong ibang minahal sa mga panahong magkahiwalay tayo. Ikaw na yata ang first love ko, Joaquin. Pag-amin naman niya. Buuin na natin muli ang pamilya natin, Graciana. Bumalik na tayo sa Pilipinas. Marry me again. Ano sa tingin mo? Pangako ko rin na hindi mo na mararamdamang mag-isa ka. Hindi na ako magpapadala sa insecurities ko. Aayusin ko na lahat. Huwag lang kayong mawala ulit ng anak natin sa buhay ko. Nang tumingin siya sa mga mata ni Joaquin, ay nakita niya kung gaano ito kasinsero sa mga sinasabi. Kaya tumango siya. Sige, magpakasal na tayo ulit. Walang pagdadalawang isip niyang pagpayag sa alok nito. Hindi inaasahan ni Graciana na iiyak si Joaquin sa pagpayag niya. Ganoon siya karupok sa asawa. Kahit kailan naman ay hindi nawala ang pagmamahal niya rito. Marrying him again after annulment is her choice. Para na rin sa anak nila. Kailangan nilang makabuo ulit ng isa pang anak
na baka sakaling magsasalba sa sakit ni Juliana. God, I missed you so much, wife. Niyakap siya nito ng sobrang higpit, ngunit hindi siya magrereklamo. Natawa siya nang biglang lumapit sa kanila si Juliana at nakisiksik sa pagitan nila. Kinalong niya ang anak at saka silang mag-ina niyakap ni Joaquin. I love you, Mommy. I love you, Daddy. Sabik ni Juliana na halos magpaiyak sa mag-asawa. I love you too, Princess. I have good news for you. Wika ni Joaquin sa anak habang nakangiti. What is it po, Daddy? Mommy and I are getting married again, Princess. Do you like that? Will you let me marry your mommy, ha, Princess? Oo naman po, Daddy. Ayos na ayos po. Yay! We will be a big happy family. Magkakaroon na rin ako ng baby sister or baby brother. Of course, Princess. How many do you want? Sakay ni Joaquin sa bata. Kahit ilan po. The more the merrier. Sige, Princess. Paplanuhin namin yan ni Mommy. Gusto mo bang sa Pilipinas na tumira, anak? Yes po. Mas happy po ako rin kasama sina Lolo at Lola. Tapos malaki ang playground sa house natin. Then we will go home as soon as possible, Princess. Di ba, Mommy? Baling ito kay Graciana na may pagkindat pa at matamis ng ngiti. Tumango namang nakangiti si Graciana sa mag-ama. I love you. Bulong pa nito sa kanya. Pakiramdam ni Graciana ay kumpletong-kompleto na ulit siya. Madami silang sinayang na taon, pero hindi pa naman huli ang lahat para bumawi at itama ang mga pagkakamali. Pagkalipas lang ng ilang linggo ay bumalik na sila sa Pilipinas. Nag-resign na siya sa school sa Singapore at nagpa siya munang maging housewife matapos nila magpakasal muli ni Joaquin. Ang goal nila ay magkaroon ng pangalawang anak na baka sakaling maging kamatch ni Juliana. 3 buwan lang matapos ang kasal nila ay nagbuntis na agad si Graciana. Babae na naman ang baby nila at papangalanan nila itong Gertrude. Ganoon pa man ay hindi na nila kailangang ipatest si Gertrude kung magiging kamatch ni Juliana. Dahil bago pa siya manganak, ay nakahanap na sila ng kamatch ni Juliana mula sa isang international organization sa tulong ni Lolo Rodrigo. Sa tingin ni Graciana ay wala na siyang mahihiling pa. Mahal pa rin siya ng Diyos dahil binigyan nito ng pangalawang pagkakataon ang pagsasama nila ni Joaquin. Hindi lang pangalawang pagkakataon, kundi 2 ring anghel na mas magpapatibay pa sa pagsasama nila. At mas lalo pang naging lubusan ng kaligayahan nilang mag-asawa nang maisagawa ang operasyon kay Juliana at naging successful yun. Masayang-masaya sila para sa bata. Mahihinto na ang paghihirap nito sa sakit nito. Walang sino mang magulang ang gugustuhing makitang naghihirap sa isang karamdaman ng anak nila. Kaya naman nangako silang mag-asawa na hindi nila sasayangin ang second chance na ibinigay sa kanila. Nangako sila na lagi ng pag-uusapan ang anumang problema na darating pa sa buhay nila. Miscommunication ang sumira sa unang kasal nila at hindi na nila yun hahayaang maulit pa. Maaaring sa iba ay wala ng second chance, wala ng rekindle after annulment. Hindi na pwedeng magpakasal muli. Pero siguro ay depende sa dahilan ng paghihiwalay. Naging padalos-dalos si Graciana noon at kulang na kulang sila sa komunikasyon ni Joaquin kaya hindi nalinaw ang mga hinala niya. Maliban doon ay wala na namang ibang naging matinding dahilan ang pagmamadali niya sa annulment. Kaya ngayon ay magkasama na silang muli at hindi nagsisisi na muli silang nagpakasal. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.